Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, ar-rusul wal risalat. At tinatalakay na natin yung mga himala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangpito sa mga nababanggit, ijabatu da'watihi. Ang mga panalangin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tinutugon ni Allah. Okay? Tinutugon ni Allah ang mga panalangin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siyempre, ito ay tinutugon ni Allah sa kung paano niya ito nais na tugunin. Kung paano niya ito nais na tugunin. At kabilang sa mga natukoy dito na naging mga dua ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa ibang tao o laban sa ibang tao o ano pa mang hiniling niya, nabanggit ang ilang mga ulat na unang-una, ihtida'u ummu Abi Hurairah bida'wati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sa pamagitan ng dua ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagmuslim ang ina ni Abu Hurairah. Nagmuslim ang ina ni Abu Hurairah. So kanina sinabi ko na tinutugon ni Allah ang dua ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero yun ay tutugunin ni Allah sa paraan na gustuhin ni Allah. Okay, hindi naman nangangahulugan na lahat-lahat. Napatunay nga dito si Abu Talib, siyempre nalalaman natin bagaman walang naiulat na nagdua si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, implied na nanalangin nga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa kanya. Siyempre. Pero hindi nagmuslim si Abu Talib, namatay siyang hindi Muslim at ibinaba yung ayah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Tunay na ikaw Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi naggagabay sa sino mang naisin mo, bagkus si Allah ang naggagabay sa sino mang naisin niya. Pero nang nagdua si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa ina ni Abu Hurairah, siya ay nagmuslim, alhamdulillah. Sa isang hadith, iniulat ito ni Imam Muslim mula kay Abu Hurairah, kuntu ad'u ummi ilal islami wa hiya musyrika. Si Abu Hurairah daw noon ay nagdadakwa sa kanyang nanay nung ito ay hindi pa Muslim, nung ito ay nagtatambal pa kay Allah. Fada'awtuha yawman. Minsan daw isang araw ay nagdakwa si Abu Hurairah sa kanyang ina. Fa asma'atni fi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma ukrihu. At ipinarinig daw ng nanay ni Abu Hurairah sa kanya tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga bagay-bagay na hindi niya nagugustuhan. So may sinabing masama ang kanyang nanay laban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana abki. Kaya tumungo raw si Abu Hurairah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at siya ay umiiyak. Qultu, sinabi ni Abu Hurairah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inni kuntu ad'u ummi ila al-Islam fata'ba alayhi. Na siya raw ay nag-aanyaya sa kanyang ina patungo sa Islam, pero tumanggi daw ang kanyang nanay. Fada'awtuha al-yawm, at nagda'wa daw siya sa kanyang ina sa araw na yaon. Fada'awtuha al-yawma fasma'atni fika ma ukri. At ipinarinig niya sa akin tungkol sa iyo ang mga bagay-bagay na kinamumuhian ko. So may sinabi yung nanay niya laban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadu'ullaha ay yahdi ummu Abi Hurairah. Kaya manalangin ka kay Allah. Kausap niya dito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manalangin ka nawa kay Allah, nagabayan ni Allah ang ina ni Abu Hurairah.
At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun nga, bilang dua, Allahumma ihdi umma Abi Hurairah. O Allah, gabayan mo ang ina ni Abu Hurairah. So ito nga ay dalil na pwede kang humiling ng dua para sa iba. Hindi lang ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam applicable, pero syempre meron itong mga pinahintulutan na dahilan o paraan, pagkakataon at hindi sa lahat ng bagay. At gayon din ay pwede ka ring manalangin ng gabay para sa sinuman, lalong-lalo na sa iyong mahal sa buhay. At karugtong sinabi niya ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Fakharajtu mustabshiran bida'wati nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam." At umalis daw siya. Kumbaga iniwan na niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at siya ay masaya doon sa panalangin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa kanyang ina. Falamma ji'tu, nang dumating na raw siya sa kanyang ina, fasirtu ilal babi fa idha huwa mujaf. At nung bumalik na raw siya doon sa kanilang bahay, ay natagpuan daw niya yung pinto ng kanilang bahay na mujaf, nakasarado. Fasami'at ummi kashafa kadami. Narinig ng aking ina ang yabag o yung hakbang ng aking paa. Okay? Tapos nang narinig ito ng kanyang ina, faqalat, sinabi ng kanyang nanay, makanaka ya Abu Hurairah. Sinabi ng nanay niya, manatili ka sa iyong lugar o Abu Hurairah. Wasami'tu kadkadatu tahrikal ma. At habang naroon daw siya sa labas ng pinto, kasi sarado yung pinto, hindi pa siya nakapasok, nakarinig daw siya ng patak ng tubig. Pagtasalat. At yung patak ng tubig na yon ay, kumbaga, naintindihan niya na yung nanay pala niya ay naligo. Okay? At syempre, nakumpirma niya ito nang nakapasok na siya ng bahay. Wala bisat daraha at nagsuot na ng damit ang kanyang ina. Waajalat an khimariha. At ito ay hindi lang nagsuot lang ng kanyang damit, ito ay nagsuot din ng khimar. Yung khimar, isa ito sa mga tawag sa hijab. Khimar, kha, mim, alif, ra. Khimar. Isa ito sa mga tawag sa hijab, yung technically balot sa ulo. Fafatahat al-bab at binuksan nito ang pinto. Okay, so bago pa buksan ng nanay ni Abu Hurairah yung pinto, kaya nung binuksan na ng nanay ni Abu Hurairah yung pinto, nakahijab na siya. Thumma qalat, at sinabi daw nung kanyang nanay, ya Abu Hurairah, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. So nung kaharap na ron ni Abu Hurairah yung nanay niya at ito'y nakahijab, sinabi ng nanay niya, Abu Hurairah, ako'y sumasaksi na walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah at ako'y sumasaksi na si Muhammad ay alipin at sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam. So ganito yung kwento ng pagmumuslim ng nanay ni Abu Hurairah at agad-agad ito ay kumbaga resulta ng dua ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa ina ni Abu Hurairah. Okay? Na syempre isang aral din dito, yun nga, maaring yung mga magulang natin ay mayroong sasabihin o gagawin na kaiinisan natin o sasabihin o gagawin nila laban sa Islam. Pero mas mainam na manalangin na lang tayo para sa kanila, hindi laban sa kanila. Okay, hindi laban sa kanila. Manalangin tayo para sa kanila. Yung nanay mo hindi Muslim, manalangin ka para sa kanya, mag-Muslim sana siya. Yung nanay mo hindi nagsasala, nag-Muslim nga, hindi nagsasala. Alam nga na may sumpa mo yun. Okay, mas mainam na magdua para sa kanila, inshallah. Faraja'tu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa'ataytuhu. Bumalik ako kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nang nakarating na siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi ni Abu Hurairah, wa ana abki min al-farh. At siya raw ay umiiyak dahil sa kasiyahan. Kung kanina naiiyak siya dahil sa inis o galit sa kanyang ina, ngayon naman siya ay naiiyak dahil sa tuwa
sa kanyang ina na finally ay nag-Muslim. Qala qultu, sinabi ni Abu Hurairah, sinabi niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, abshir, tanggapin mo ang magandang balita, kad istajaba Allahu da'watak, tinugon ni Allah ang iyong panalangin. Wahada umma Abi Hurairah, ginabayan niya ang ina ni Abu Hurairah, fahamidallah, at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga ay nagpuri kay Allah subhanahu wa ta'ala, fa'athna alayhi. Fa'athna alayhi. Itong dalawang salita nito, hamida at athna, magkasing kahulugan nito. Okay, magkasing kahulugan. Fahamidallaha wa athna alayhi. Nagpuri siya kay Allah, at yung athna, actually hindi ko alam masyado kung ano eh. Hindi ko alam eksakto yung pinagkaiba nila. Iniwitingnan ko rin inshallah. Basta magkasing kahulugan nito. Pero dahil binanggit sila rito na magkasama, so may ibang implied dito na kahulugan. Yung katulad nga nung halimbawa dun sa hamida, ang pagpuri kay Allah kung ihahambing sa syukur, pagpapasalamat, ang hamd ay pasasalamat na may kasamang pagdakila kay Allah. Whereas yung syukur ay pagpapasalamat lang. So maaring yung hamida, nagpasalamat at nagpuri kay Allah, samantalang yung athna ay nagpuri lang kay Allah. So pareho silang binanggit dito. At yun nga, katulad ng binabanggit natin, may mga salita sa Arabic na kapag magkasing kahulugan sila, pero magkasama silang binanggit, magkaiba sila ng kahulugan. Pero magkahiwalay silang binanggit, pag magkahiwalay silang binabanggit, magkaiba ang kanilang, o magkapareho ang kanilang kahulugan. Katulad ng Islam at Iman, at iba pang katulad nito. Waqala khairan. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagpuri kay Allah at nagsabi lamang ng kabutihan tungkol sa nangyari na ito, alhamdulillah. Sa sumunod na dua na nabanggit dito, dua ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagkatotoo, asbaha bida'watihi farisan. Na meron daw sahaba na nanalangin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa kanya na siya ay maging faris. Faris, ibig sabihin kabalyero, ibig sabihin mahusay sa pangangabayo o mandirigma ng mga Muslim na mayroong skill sa pagsakay sa kabayo. Siniulat ito ni na Imam al-Bukhari at Imam Muslim. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala turihani min dil khulasa, sinabi niya kay Jarir, pwede bang pagpahingahin mo ako sa dul khulasa? Yung dul khulasa na ito, isa itong rebulto na naroon sa Yemen na sinasamba ng mga taga roon. Sa inutusan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Jarir, nawasakin ang rebulto na ito, si Dil Khalasa. So wasakin daw ni Jarir yung Dil Khalasa. Fakultu bala. Sasabi ni Jarir, opo, oo, ganun. Fantalaktu fi khamsini wa mi'ati farisin min Ahmas. So sinunod nga niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pinamunuan niya yung 150 na mga faris, 150 na mga sundalo ng mga Muslim na nakakabayo. At yung pinakamagagaling sa kanila, pinakamalakas sa kanila kumbaga. Wa kanu ashaba khailin wa kuntu la athbutu alal khail. Sa pinamunuan niya yung mga tao na mahuhusay sa kabayo, samantalang siya hindi naman siya mahusay sa pangangabayo. Okay, hindi siya mahusay sa pangangabayo. Na dito makikita natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pangunahing criteria niya kung paano niyang tinatalaga ang sino man upang maging pinuno ay ang kanilang pagiging matuwid o
o ang kanilang kaalaman sa relihiyon. Hindi yung kung ano-ano lang na dahilan. Kahit dito, di ba? Ginawang pinuno si Jarir bin Abdullah, kahit pa yung mga kasama niya ay mas marunong kaysa sa kanya na mga bayo. Katulad halimbawa, doon sa nangyari sa Jaysh Usama bin Zaid bin Haritha. Si Usama bin Zaid bin Haritha, 17 years old lang siya noon. Nang inutusan siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pamunuan ang mga sundalo ng mga Muslim na harapin ang mga Romano. 17. Pero nga, nung namatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang hindi pa nakakaalis yung hukbo ni Usama, kaya nang naging khalifa si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, ito yung kauna-unahan niyang ginawa. Isa sa kauna-unahan niyang ginawa ang pahayuin ang sundalo, ang hukbo ni ni Usama bin Zaid bin Haritha patungo sa misyon nito. Pero nga hindi rin nila natagpuan yung mga Romano, katulad ng kung paanong hindi natagpuan ng mga Muslim yung mga Romano doon sa Tabuk. So hindi siya yung pinakamatalino, hindi siya yung magaling, pero si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagtatalaga ng pamumuno sa sino mang nakikita niyang matuwid o nalalaman niyang matuwid sa mga sahaba. So doon na nga nang inutusan siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pamunuan ng 150 na mga sundalo na mahuhusay mga bayo. Samantalang siya hindi siya magaling mga bayo. Fadakartu dhalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. So sinabi niya yun kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So si Jarir bin Abdullah, alam niya ang kahinaan niya. Inaamin niya ang kahinaan niya. Kung sa panahon ngayon, hindi niya sasabihin yun. Magyayabang pa to. Kumbaga, aangkinin pa niya yung mga katangian na hindi naman niya katangian para lang siya ay maging pinuno. Pero siya, matapat siya sa kanyang sarili higit sa lahat, matapat kay Allah. So sinabi niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi siya magaling mga bayo. At paano niya panumumunuan yung mga mahuhusay na mga bayo. Fadakartu dhalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam fadaraba yadahu ala sadri hatta raaitu athara yadihi fi sadri. Sinabi niya raw ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hinampas siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa dibdib sa pamagitan ng kanyang kamay. As in, malakas na pagkakahampas at bumakat doon yung kamay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang dibdib. Nakita raw niya ang bakas ng kamay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa dibdib niya, ni Jarir. Waqala, Allahumma thabbithu. So pagkatapos niyang hampasin si Jarir sa kanyang dibdib, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, O Allah, patatagin mo siya. Waj'alhu hadiyan muhdiyan. At dulutin mo na si Jarir ay magabayan at dulutin mo na siya ay magiging gabay. So siya mismo ay magabayan at siya ay maging gabay. At sinabi ni Jarir, Qala fama waqa'tu an farasin ba'd. So pagkatapos daw ng dua na yun ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil nga hindi marunong si Jarir bin Abdullah na mga bayo o hindi siya ganun kagaling, nahuhulog siya sa kabayo. Pero pagkatapos daw ng dua na yun, ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi na raw siya nahulog sa kabayo kahit kailan. Wa kana dhul khalasa baitan bil Yaman al-Khatham wa bahilatin fihi nusubun tu'bad. Sa Dhul Khalasa ay matatagpuan sa Yemen. Isa raw itong bahay. Kumbaga nasa loob nito yung rebulto at meron ditong altar na nagkakatay ang mga tao doon ng kanilang mga katayang hayop bilang pagsamba. At itong ano na ito, itong Dhul Khalasa, tinatawag din nila itong Ka'batul Yamaniya. Tinatawag din nila ito na Kaaba doon sa Yemen, sa dami ng mga tao na pumupunta doon. Fa'ataha, faharrakaha bin nari, wa kassaraha. So dumating nga doon si Jarir, kasama yung 150 na mga sundalo,
Sinunog nila ito at winasak nila itong Dhul Khalasa. Sinunog nila ito at winasak nila ito. Isa pang dua na naiulat na dua ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagkatotoo. Iniulat ito ni na Imam al-Bukhari at Imam Muslim mula kay Anas radhiyallahu anhu. Asabatun nasu sanatun an ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dumating daw sa mga tao yung taggutom doon sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabay naman Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktubu fi yawmil jumu'ah qama arabiyun. Habang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam daw ay nagkukhutba ng Jumu'ah, meron daw taong disyerto ang tumayo. Faqala, Ya Rasulullah, halakal mal, o sugo ni Allah, nasira na ang kanilang yaman. Yun yung sinabi ng taong disyerto. Waja al-iyal, at nagutom na ang aming mga pamilya, ang aming mga anak. Fadu'ullah lana. Kaya manalangin ka kay Allah para sa amin. So dito, pinutol, kumbaga, kasi dapat nakikinig yung tao sa khutbah, di ba? So nangyari dito na merong isang taong disyerto na nagsalita at kinausap niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na manalangin kay Allah. At makikita natin dito yung ugali ng mga taong disyerto, yung magaspang talaga sila o wala silang pakundangan. Wala silang pakundangan pero nananatili na nagtitiis si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila. Okay? Kasi maaaring yung nagawa nila na yun, ugali lang talaga nila at wala silang masamang intensyon doon. Kasi minsan may taong ganun na magaspang yung ugali. Minsan hindi mo magugustuhan, pero hindi naman niya sinasadyang maminsala. Okay? Magkaiba. Yung tao na magaspang ang ugali na namiminsala, nakakapaminsala o mapaminsala. Kaysa doon sa tao na minsan ay nakakapaminsala sa kanyang ugali, pero maaring batid natin na hindi niya ito sinasadya o hindi niya layunin ang maminsala. So minsan ganito yung mga taong disyerto. So nung sinabi yung taong disyerto, hindi sinabi na pinagalitan siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam naman. Ang naiulat, farafa'a yadayhi wa ma nara fis samai kazaatan. Iniangat daw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang dalawang kamay at wala raw silang nakikita sa oras na yon na kahit na anong ulap, kahit maliit na ulap, kazaa sa langit. Walang kahit na anong maliit na ulap sa langit. Ibig sabihin, walang tsansa na umulan talaga. Fawalladhi nafsi biyadihi ma wada'aha hatta thara sahabu amthal al-jibal. Sabi ni Anas, isinusumpa ko siyang may tangan ng aking kaluluwa. Hindi ibinaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang kamay hanggang sa nabuo ang mga ulap na para bang malalaking bundok. Thumma lam yanzil an mimbarihi hatta ra'aytul matara yatahadaru ala lihyatihi. At hindi siya bumaba sa mimbar, hindi siya tumigil sa dua at sa khutbah, liban na lang na nababasa na ng ulan ang kanyang balbas. So umulan doon mismo sa panahon na yun ng pagdua ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa ulan. Famutirna yawman nadalik at inulan kami sa araw na yaon. Wa minal gad, pati sa araw kinabukasan, walladhi yalihi hatta al-jum'atil ukhra. Jum'ah yun, di ba, nung nagdua si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagtuloy-tuloy daw ang ulan hanggang sa susunod na Jum'ah. Tuloy-tuloy ang pag-ulan. At yung sumunod na Jum'ah na nagkukhutba na uli si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qama dhalika al-a'rabi. Tumayo uli yung nagsalita nung nakaraang Jum'ah. At nagsabi uli siya,
At sa ibang ulat naman, o qala ghayruhu. At sa ibang ulat, ibang taong disyerto naman ang nagsalita. Pero regardless, ang sinabi ng tao na yon, faqala, Ya Rasulullah, tahaddamal binaa, wagarakal mal. O sugo ni Allah, nasira na ang mga kabahayan at nasira na o nalunod na ang mga kayamanan. Ibig sabihin, dulot ng baha na yon na dumating sa kanila sa isang linggo na tuloy-tuloy na pag-uulan. Fadu'ullaha lana. Kaya manalangin ka para sa amin, manalangin ka kay Allah para sa amin. Farafa'a yadayhi, iniangat muli ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang dalawang kamay, Allahumma hawilayna wala alayna. Ito na isa sa mga dua sa ulan. O Allah, magpadala ka ng ulan sa paligid namin at hindi sa ibabaw namin. Okay, ibig sabihin, umulan sa paligid natin kung saan hindi tayo mapipinsala, inshallah. Fama yushiru biyadihi ila nahiyatin minas sahabi illa infarajat. So, nang tumuro daw sa mga ulap ang kanyang kamay nung siya ay nagdua, at kumbaga parang yung itinuturo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yung ulap ay tutungo sa anumang direksyon, ay doon din pupunta yung mga ulap. Ibig sabihin, tumigil na ang ulan sa Madina at napunta ito sa ibang mga lugar. Napunta ito sa ibang mga lugar. Wasaratil Madinatu mithlu al-Jawbah. At ang Madina daw dahil sa pagtigil ng ulan, kumbaga hindi na umuulan sa Madina pero napapaligiran yung Madina ng mga ulap. Wasalal wadi kanatu syahran. At ang mga wadi daw ng Kana, yung lugar doon yung Kana, meron doon mga lambak, bumaha daw doon at napuno yun ng tubig sa loob ng isang buwan. Walam yaji'u hadan min nahiyatin illa haddatha bil jud. At walang sino man daw na nanggaling sa ibang mga lugar na nasa paligid ng Madina, liban na lang na nabanggit nilang tungkol sa ulan na ito, mula sa mga ulap na itinaboy ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamagitan ng kanyang dua palayo sa Madina, patungo doon sa mga paligid na lamang ng lugar sa Madina. At panghuli, isa pang version ng dua, Allahumma hawilayna wala alayna, o Allah, magpaulan ka sa paligid namin at hindi sa ibabaw namin. Allahumma alal akam wal jibal wal ajam wal dharab wal audiyati wal manabit as-shajar. Yun nga, o Allah, magpaulan ka sa paligid namin at hindi sa ibabaw namin. Magpaulan ka sa mga burol, sa mga kabundukan, sa mga lambak, sa ugat ng mga puno, kumbaga sa mga gubat. Magpaulan ka sa mga gubat. Sa inyong isang version ng dua. Qala fa'aklaat wa kharajna namshi fi syams. Sa pagkatapos ng dua na yun ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lumabas daw sila pagkatapos ng Jumu'ah, siyempre pagkatapos ng khutbah at pagkatapos ng sala, at naglakad daw sila pauwi sa liwanag ng araw. Sa meron ng araw at hindi na umuulan, alhamdulillah. So meron pa mga natukoy dito na mga dua ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na natupad, alhamdulillah. At actually, yung mga aya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, technically, mga dua na natupad. Intindihan nyo, kasi wala namang ginawang himala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liban na lang na hiniling niya ito kay Allah na mangyari. Katulad kay Isa alayhi salam, hiniling niya ang mga bagay-bagay at ito'y natupad. So ganun din yung mga aya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi ito nangyari dahil sa kanyang kapangyarihan. Nangyari ito sa kapangyarihan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So tutuloy natin ito next week inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.